Dok, kainay ka na rin na ba namin? Oo, mami ka na rin. Breastfeeding mom din po. Oo. Ano, naramdaman mo ba yon yung tumigas yung boobs mo ng malala? Yes, grabe. Parang yung kaluluwa mo matatanggal na siya. Oo. Kasi ang sakit mag-pump tsaka mag-breastfeed. Oo. Yun, ba't siya ba nangyayari yun, Dok? Kasi ako frequent breastfeeding mama Ako ko. din. Kasi mayat maya. Pero nangyari pa rin talaga yung tumitigas. Yes po. Mamaya, matidiscuss siguro natin pag may mga additional questions dyan. Ngayon na yata, di ba? Oo. Ngayon na, Dok. Oo, ngayon na. Okay, Ngayon. sige. Unahin na natin yan kasi parehong yun na pinagdaanan namin, yung mastitis, di ba? Oo. Okay. Yung ano kasi, ang background niyan, kaya frequent yung production ng milk is kapag mataas din yung demand ng babies natin. So parang ano yan, parang habang may kumukuha ng milk, may pinoproduce. So kapag marami na po produce na milk, po pwede po siyang mag-clog doon sa ducts po ng breast ni mommy. Tapos pag hindi siya nalalabas, nasa stuck doon, maninigas siya, magbabarado siya. Yun na po yung nag-i-engorge yung breast. Tapos pag further pa na hindi nalalabas, po pwede na mag-increase yung infection. Yun na yung mastitis. Ayan. Pero ito, syempre, doon, no, ngayon kasi parang talagang we're fighting for breastfeeding. And syempre yung iba, dahil nga yung mga younger moms ngayon, nandoon na naman sila sa age na parang, you do you, di ba? Pero just to reiterate, ano nga ba yung kahalagahan ng breastfeeding? Favorite ko yan kasi breastfeeding mom ko naman. Daming benefits ng breastfeeding. Meron kay mommy, meron kay baby, meron din yung both sa kanila. So doon kay mommy, unang-una, kapag nagbe-breastfeed tayo, nagre-release ng hormone na tinatawag is oxytocin. Ang nangyayari dyan, yung uterus natin nagko-contract habang nagbe-breastfeed tayo. So right after ng giving birth natin, di ba may bleeding tayong mga mommies. Pag nagbe-breastfeed, malilesen yung bleeding natin or yung post-stage. Then yung first instant agad yan na good benefit. Yung second, mas mababa yung risk na magkaroon ng postpartum depression ng mommies dahil din sa release ng mga hormones na yon. At ang number 3 na benefit kay mommy, favorite ko to, mas mabilis bumalik sa postpartum weight. Hindi totoo yan. Sorry. Sorry, Doc. I-debunk na kita ngayon pa lang. XXL ako nung nagpapadede ako Hindi dahil, tsaka ano yun, sorry. So, dinibunk agad. Eto na, para sa'yo, Doc, dahil you do you nga tayo. O, di ba gusto mo malaman ni Mamuti, ano ba you do you? Sabi ka, ano yun? You do you. Paki-explain sa mga nanay Okay, na tulad sige, nila bago ko muna sabihin na hindi totoo na ikapapayat mo yung breastfeeding for everybody. Kumbaga, it doesn't apply to all. Yung you do you kasi, yung mga ngayon, parang syempre mental health matters. Okay. So, siya, whatever works for you. 'Di ba? Kung gusto mo mag-breastfeed, kung ayaw mag-breastfeed, you do you. Ayun. Just, To each his own. To each his own. Doon na lang ako sa whatever works for you. WWF what? Haba, YDY na lang. Pero yun nga, kasi, ikaw ba, Mamu, nung nagpa-breastfeed ka, nangayayat ka? Ay, ako naman, ito naman ang kwento ko. 2 stories yan. Okay. Yung first time ako nag-breastfeed sa aking panganay, I gained 85 pounds. Kasi sa sobrang parining ko na hindi ako mag-produce ng milk, instead of water, I would always drink cow's milk. Ang bilis pala makataba ng cow's milk. Diba? Ngayon, natuto na lang ako sa pangalawa na you don't have to drink cow's milk. You can drink almond milk, soya milk, malunggay, juice, kasi it gives the same effect. Hindi, tsaka madami pang ibang mga powder, di ba? Yung, sa pangalawang I anak, forgot. marami ng chenilin. So, ang nangyari is, so nag-breastfeed ako, hindi ako agad pumayat sa panganay. Pero doon sa pangalawa, doon ko na-realize, ay totoo rin pala na mabilis pumayat kasi mas mabilis ko na lose yung postpartum weight na 25 pounds sa bunso. Sa panganay, doon ako nahirapan. It took me almost 5 years bago ma-lose. Pero hindi pa rin ako bumalik sa 26-inch waistline ko. Never na ako bumalik doon Pero Mamu, I mean, I lost na ako rin. kasi ito, 4 years old si Erin. Ngayon pa lang ako naglo-lose talaga. Pareho tayo. Oo. So, sa panganay ko, papunta na ng 5th year, doon lang medyo pumapayat. Eto na, on the 5th year, nabuntis naman ako sa pangalawa. So, ayun ulit. So, back to gain zero. ulit ng weight. Pero nagigets ko yun. Kasi ako naman, yung story ako naman, ba't ako tumaba nun? Yung parang, alam mo yung alam mo nga yung flow, di ba? Parang,
lockdown noon. So, naaaral mo yung flow. Yeah. Kahit gumagalaw ka, konting lang, hindi parehas yung ounce na mapoproduce mo. Pag konting naghiwa lang ako, hindi na ako kumain ng ganitong rice. 'Di ba? Pero hindi rin naman ako talagang nag-gorge in. Like, 'di ba yung iba, nag-rice cooker sila. Yun talaga yung kinakain nila. Pero hindi rin naman ako na ganun. Pero napansin ko nga, na whatever I was like, mentally and physically, nakaka-produce ng sobrang daming milk. Yun yung ko, kaya nag-gain talaga ako, nag-XXL ako noon. Ay, hindi lang yun. Talagang nakakagutom magpa-breastfeed. Oo, isa pa yun. Diba, Doc? Parang feeling mo nag-marathon ka. At Sobra. ganun laging Tsaka feeling ko. At tumago lagi. Hindi, tsaka yung dila mo, tuyong-tuyo, yung bibig mo, na parang kulang yung 1 litro ng tubig. Yeah. 'Di ba? Tapos yung kailangan, parang merong something to satiate you Yes, correct. So, paano nangyayari na sa iba, nag-work, na do they totally lose the weight gain? Depende ata sa hormones. Yung friend ko, sobrang nangayayat. Pre-pregnancy weight ko po talaga sa breast milk. Na-reach mo for Yes. you. Na-lose mo na rin. Good Baka point. naman ilang pounds lang ang nag-gain mo, Doc? Ilan ba pounds ang nag-gain mo sa pregnancy? Baka Pedya ka malamang ka, Ilan ba? diba? Binilang mo talaga ako, talaga. bumilog din ako nun pero na-lose mo na totally? Lahat? Yes, oo. Oh! Ilang months? Ilang months yung anak mo? Ngayon, he is 1 and 6. Pero tama ka to each his own nga. Oo, Iba-iba feeling ko tayo kanya ng iba-iba. journey. But it's okay. Importante dyan, yung body mo becomes a different body Oo, after that's giving true. birth That's and true. after breastfeeding. Parang, to use Papa's word, voluptuous. Shut up! Yes! Oo, totoo. Full-bodied kami po. Oo. Love. Pero ito, ano po ba yung mga bawal Yan pag na. nagpapa-breastfeed? Okay. Ang top natin dyan, ito obvious naman syempre, bawal ang smoking kay mami kasi nakaka-decrease ng breast milk ang cigarette smoke. Tapos yung vape. pas ng nicotine, naku, bawal din po, nakakahina yan ng breast milk supply. Correct. Tapos, obvious din na bawal is yung alcohol. Nakaka-less siya ng production plus po pwede kasing tumagos siya sa breast milk so makuha ni baby pati yung alcohol. Bawal din ng drugs. Tapos sa coffee, Grabe naman yung bawal po talaga yung drugs, period. Bawal po siya, period. Kay buntis, kay breastfeeding, kay hindi. Bawal ang drugs, period. Okay. Okay. Tapos yung fourth po natin, yung coffee, may argument dyan. Okay, coffee. 1 to 2 glasses per day lang ang coffee kasi nakaka-decrease din siya ng breast milk. Tapos pag in excess yung matake mo, pwede siyang pumunta sa gatas ni baby tapos magulat kang hirap patulogin ni baby. Kasi Pero decaf pwede, Doc. Decaf. Parang hindi rin po siya proven. Kasi ako decaf ako nun makapagkape lang dahil sanay ako Opo, ng 8 hindi cups naman of restless si coffee a baby. day. Hindi naman. Oo, okay naman. Siguro mindset ko rin. Mindset ko rin. Hindi, ako, Makapagkape lang talaga. sorry Okay. pasensya na, So, Erin. coffee addict Baka ka rin, mamaya, coffee addict ako Oh. Sobrang dami Coffee kong is your kinape. blood type? Oo, sobrang dami kong kape nung buntis ako. Oh, Pero hindi. Decaf. Decaf, oo. Decaf. Pero nagkape talaga ako. Hindi raw proven. Na bawal. Hindi raw proven na bawal, Doc, o hindi proven na hindi bawal? Hindi proven po na hindi bawal. Wala na what's done is done. Oo. Oo nga, malaki Past naman is past. Oo nga. Tapos may din po, sa food naman, ang Okay. hindi po pwede is yung high mercury na mga Yung mga salmon. Correct. sashimi, salmon. Sa Pilipinas, sila pula po at saka si matang dagat. Bawal? Mercury. Yes po. Alam ko Bawal, bawal ang talaba. Anything shellfish, bawal. Anything hilaw, bawal, di ba? Opo, Doc, bawal ang pagbuntis? hilaw. Except, And then, except syempre pag nasa Japan ka. Ganon, pwedeng kumain na sashimi. Hindi, yung mga buntis na kumakain talaga. Ng sashimi? Oo. Ay, pero normal Doc, sa kanila. Ano meron ba sa mga hilaw na kung pwede lang iwasan ng mga Yung buntis? bacteria. Pag or buntis po, bawal talaga dapat. Supposedly po ay yung mga raw. Oo. Kasi po pwede pong mag-trigger po siya ng contraction tapos manganak ng maaga si mami. That's true. Kumusta naman? Nag-sashimi ka man? Oo, nakadalawa ako nun Ay niya ba? Dalawang Kasi, contraction. hindi, wag kayo makinig sa akin Kasi, Lahat kasi ang hindi pa bawal. ako doktor. Pero, nung buntis kasi ako, nag-Japan ako. Tapos, Oo. pinaalam ko naman sa pedya ko. Pero, talagang, inaral ko yung lugar na yon may mga buntis na kumakain din. Kasi sa Japan,
yung pamantayan nila, it's okay for them to eat raw. Feeling ko rin kasi it's the quality and the preparation. Quality of Yes. the Tama ba? The quality, Sobrang fresh. the quality sobrang fresh. no mercury yun, di ba? No Of course, mercury fish. no mercury. No mercury naman talaga. But, Tama. yun nga. Pero syempre, hindi naman sobrang dami kinain ko. Makatikim lang. Ay, oo naman. Okay Kasi alam mo yung pagbuntis ka, tapos iiyak ka, tapos hindi ka binigyan. Tama. Nangyari sa akin yun. Ako yun eh. Bawal ka kumain. Di ba? Ganon. Normal yun, di ba, Doc, sa mga buntis, yung masyado iyakin, yung grabe emotions natin. Woo! Oo. Yun. Paano yun? Hindi pa nga tayo buntis? Grabe na. Lalo na pag buntis. Oo. Ano advice mo, Doc, sa mga first-time mommies na nanonood sa atin ngayon, di ba? First-time inais, na Oo. nasusasaktan, nasusugatan, pa nagbe-breastfeed. Ayun. Okay. Mahirap po talaga, mami, lalo kapag first time. Pero kailangan ma-determine muna natin yung cause, bakit siya sumasakit. Number 1, i-check mo kung proper yung latching mo kay baby. Number 2, identify natin, baka engorged na siya, yung discussion natin kanina. Kasi kapag engorged yan, kahit na anong pump mo, masakit talaga siya. Yeah. So kapag yun yung cause, ang gawin natin is kuha tayo ng warm compress, tapos ipatong sa bubi natin, massage. Habang minamassage, itry mo na rin tawag dito, Express. pump. Opo. Pwedeng via breast pump, pwedeng manual, pwedeng si baby red. Basta ma-release mo yung nanigas na milk doon. And then third, kapag talagang infected na yung bubi ni mommy, yung nipple niya, mag-seek consult na po sa doctor para ma-prescribe ng antibiotics for mastitis. Yun. So, warm compress, ha? Hindi yung yelo. Ano yung mga bagong Doc, ngayon? Technology or studies sa breastfeeding in the last 2 years? Okay po. Ang sabi nila yung breastfeeding, ay breast milk daw is very personalized or customized siya. For example, kapag si mommy, nanganak siya ng preterm, yung content ng breast milk niya is mas mataas siya sa protein, which is appropriate sa baby niya na preterm. Tapos kapag full term naman, yung nutrition na laman ng breast milk is very customized din sa baby niya na full term. So yun yung recent study. Sabi nila special ng binibigay na gatas ni mommy kasi very specific, very personalized siya doon sa sarili niyang baby. Ay, okay yun, ha? So, Hindi ko narinig yun, ganda po na pagka-create ni God sa milk ng mommy. Grabe! Doc, may gusto ko pa ba sabihin sa ating mga padede moms at sa mga soon-to-be padede moms or yung mga nag-aagam-agam kung mag-breastfeed sila o hindi? Breastfeeding po is a wonderful journey kasi hindi ka lang nagsusupply ng nutrition sa baby mo, pero yung bonding ninyo, yung trust ninyo, na-develop na po siya early on. So, pag may mga questions po kayo agam-agaw, nandito lang po kami mga pediatricians para i-assist kayo. Pero right now, I can assure you, sobrang worth it po ng adventure ng breastfeeding. Alright. Sobra. Thank you so much, Dr. Maricar Santos Milian. Thank you po.